May dalawang malalaking pangalan ngayon ang nagsasagupaan para makuha ang isa pang giant na crypto space. Yes, tama po ang narinig ninyo. Si Ripple at saka si Coinbase ay parehong gustong bilhin si Circle, ang kumpanyang nasa likod ng stablecoin na si USDC. Ayon po sa ulat ng Fortune at saka Bloomberg, nagsimula na ang bidding war kung saan si Ripple ay nag-alok ng hanggang $11 billion para mapanalunan ang deal. Pero teka, hindi rin nagpapahuli si Coinbase dahil may strategic relationship na ito kay Circle. Kaya ang tanong po natin ngayon, ano po ang epekto ng labang ito sa mundo ng crypto, lalo na po para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng balitang ito ay ang The Crypto Basic. At ngayon ay simulan po natin sa kung ano ba ang koneksyon ng Circle sa Coinbase at saka Ripple. Itong si Circle ay isa po sa mga pinaka-importanting kumpanya dito sa industriya ng crypto dahil siya ang naglalabas ng USDC. Ang USDC ay isang stable coin. Ibig sabihin, pareho ang halaga nito sa dolyar. Kaya perfect ito sa mga gusto ng low volatility. Matagal nang may relasyon sina Circle at saka Coinbase. Noong taong 2018, nagtulungan po sila para buuin ang Center Consortium, isang project na nagtulak sa paglaganap ng stablecoins. Pero noong taong 2023, natapos na ang partnership na ito. Si Coinbase ay bumili ng minority stake kay Circle at inako na po ni Circle ang buong governance ni USDC. At kahit tapos na ang formal partnership, ayan, maski tapos na ang kanilang formal partnership, hati pa rin sila sa kita. Ayan, hati pa rin po sila sa kita mula sa cash at saka short-term securities na ginagamit para i-back up si USDC. Sa madaling salita ay may existing financial connection pa rin si Coinbase kay Circle hanggang sa ngayon. Ngayon is bakit po gustong bilhin ng Ripple itong si Circle? Ayan, dati nang nag-alok ang Ripple ng $4 billion hanggang $5 billion para bilhin ang Circle. Pero tinanggihan ito ng kumpanya dahil mababa daw ang offer. Ang gusto po ng Circle ay hindi bababa sa $5 billion. Ang inaasahan nilang value kung sakaling mag-IPO sila o pumunta sa public market. Ngayon si Ripple ay handa ng i-level up ang kanyang offer. Ayon sa ulat, inihahanda na po nila ang kombinasyon ng cash at XRP. Oo, mismo ang token ni Ripple para tumaas pa ang kanilang bid sa humigit kumulang 9 hanggang $11 billion. Parang sinasabi na rin nila kung pera ang labanan, game kami. Ayan. Ayon po sa Ripple Markets Report ng first quarter 2025, meron silang 4.56 billion XRP sa kanilang mga wallet na ang halaga ay nasa $10.72 billion. Bukod pa dyan, naka-escrow pa ang 37.13 billion XRP na ang halaga ay nasa $87.25 billion. So technically, kaya nilang bayaran ito nang hindi nauubusan ng bala. Ngayon ay may laban pa ba itong si Coinbase? Oo naman. Kahit may edge itong si Ripple pagdating sa crypto holdings, hindi rin papatalo si Coinbase. Sa first quarter ng kanilang report sa taong 2025, meron po silang $8 billion in cash. At dahil isa silang public company, pwede po silang mag-raise ng funds mula sa investors kung kailangan. Bukod pa dyan ay may clause sa kasunduan nila kay Circle na nagsasabing hindi pwedeng pumasok si Circle sa anumang partnership na makakasama sa revenue ng Coinbase mula sa USDC. Maliban na lang kung papayag ang Coinbase. Kaya kung iisipin natin, may hawak pa rin si Coinbase na legal leverage. Ngayon ay bakit po mahalaga ang acquisition na ito para sa crypto industry? Yan, simple lang, kung sino man ang makabili kay Circle, siya ang magkakaroon ng control o malaking impluensya sa USDC na isa sa mga pinaka-ginagamit na stablecoin ngayon sa buong mundo. At alam natin na mahalaga po ang stablecoins sa mga DeFi platforms, remittances, crypto trading at maging sa mga institutional investments.
Kaya kung si Ripple ang makakakuha, posibleng mag-shift ang dynamics sa pagitan po ng XRP at USDC. Dalawang malalaking pangalan sa payments at saka cross-border transactions. Posibleng gamitin po ni Ripple ang USDC bilang bahagi ng kanilang ecosystem o kaya naman ay gamitin ang USDC para palakasin pa ang liquidity ni XRP. Kapag si Coinbase naman ang nanalo, mas mapapatibay pa nito ang dominance nila sa US market at lalo pang lalakas ang integration ng USDC sa kanilang mga serbisyo gaya ng staking, wallet services at saka trading. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy na active sa crypto trading, malaking bagay kung sino ang mananalo sa bidding na ito. Halimbawa kung si Ripple ang manalo at gamitin nila ang USDC para palakasin ang XRP ecosystem, posibleng tumaas po ang demand at presyo ni XRP. At kung meron kang XRP holdings, good news po yan para sa'yo. Pero kung si Coinbase naman ang manalo, mas posible na manatili ang stability ng USDC ecosystem na gaya ng nakasanayan. Lalo na kung gumagamit ka ng USDC sa pag-cash out or pag-trade, ang continuity at trust sa ecosystem ay magiging stable na beneficial pa rin sa mga retail investors. Para po sa mga Pinoy na OFWs o may pamilya abroad, maaaring magkaroon ng mas murang cross-border transactions kung sakaling magtagumpay si Ripple at i-integrate si USDC sa kanilang payment rails. Posibleng magkaroon ng mas maraming remittance solutions na mas mabilis at mas mura. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, exciting po ang bidding war na ito. Makikita natin kung gaano kalaki ang value ni Circle at ng stablecoin ecosystem sa kabuuan ng mundo ng crypto. Para sa akin ay mas interesado akong makita kung paano po gagamitin ni Ripple itong si USDC kung sakaling sila ang manalo. Kasi nga si Ripple ay kilala sa kanilang cross-border payment solutions. Kaya kung maidagdag pa nila si USDC, posibleng maging powerhouse combo ito sa blockchain finance. Pero kailangan pa rin nating bantayan kung paano ito tatanggapin ng regulators, lalo na sa US, kasi anumang malaking move sa stablecoin sector ay siguradong may regulatory implications. Kaya ang tanong ngayon, sino kaya ang mananalo sa bidding war na ito? Si Ripple ba na may hawak ng bilyong-bilyong XRP at cash? Or si Coinbase na may long-standing ties kay Circle? Kaya hindi pa tapos ang laban, kaya abangan natin ang susunod na galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.